Kaya napakadelikado, Mark Paul, ng pananampalatayang nakabatay lang sa doktrina eh. Yes. Ano naman yung salitang faith sa isip ni James? Okay? So, malinaw naman yung salitang faith sa isip ni James, yung faith na walang gawa. Yes. In other words, Mark Paul, kay James, yung faith para kay James dito medyo negative. Kasi maraming naniniwala lang pero walang gawa. So, ibig sabihin, sa isip lang yun, ano? Yung faith sa isip lang. And meron pa nga akong na-discover na text dito, Mark Paul. Baka, ina-identify kung anong klaseng faith ito. At medyo nakakagulat din ito. Verse 19. Sabi dito, naniniwala ka sa isang Diyos, di ba? Okay yan, pati ang mga demonyo naniniwala rin at nanginginig sila sa takot. Okay, ang tanong, Mark Paul, anong klaseng faith yung salita na iisa ang Diyos? Kasi yun daw, naniniwala yung mga demonyo na iisa ang Diyos. Anong klaseng faith yan? Yan ba ay faith na nakabatay sa relasyon sa Diyos o faith na nakabatay sa paniniwala sa doctrine? Yan yung pastor, yung makikita natin dyan talagang binibigyan ng diin ni James kung paano yung distinction na naniniwala ka lang dun sa doctrine at dun sa practice, kung ano yung pinapractice mo, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya kung titingnan natin yung pastor, kahit yung mga demonyo naniniwala sila, pero naniniwala lang sila, doktrina lang yun. Aral lang yun, naniniwala sila. Pero yung relasyon dun sa Diyos, yun yung nawala sa kanila. Yes. So, kaya ibig sabihin pala, pastor, posible pala yun. Naniniwala ka sa isang Diyos. Sabi natin, Trinitarian ka, kahit anong Tarian pa yan. Pero wala ka namang relasyon sa Diyos. Pinaglalaban mo yung paniniwala mong yan, pero wala ka namang relasyon sa Diyos. So, posible pala yun. Kaya napakadelikado, Mark Paul, ng pananampalatayang nakabatay lang sa doktrina eh. Yes. Yung tingin mo, ang pananampalataya ko, naniniwala ko sa tamang doktrina, itong katotohanan. Pero kapag doon lang nakabatay yung faith mo, faith ng demonyo yan, Mark Paul. Kung pwedeng mangyari na naniniwala ka sa tamang doctrine, pero ang pagtrato mo sa mga hindi mo kagaya, sa hindi naniniwala sa pinaniniwala mo, napakasama. Yung minumura mo sila. Kung ano-anong sinasabi mo tungkol sa kanila, talaga sa demonyo yan, Mark Paul. Kasi yung pananampalatayang hindi sa demonyo, yung nakabatay sa relasyon kay Kristo. Yung pananampalatayang nakabatay lang sa doktrina, that is, pwedeng maging demonic faith. Yun ang gusto kong i-din, Mark Paul, dito. Yung na-discover ko dito eh. Matinding yan, pastor, magandang truth yung sinabi mo na yan. Kaya paalaala sa mga kapatid, na ang batayan ng kanilang pananampalataya is yung doktrina lang. Sana maging natin yan, maging maging pamantayan natin yung sinasabi dito ni Paul, na yung pananampalataya ng mga demonyo is naniniwala silang may Diyos, naniniwala sila sa iisang Diyos. Pero ano ba yung klase ng paniniwala na yun? Kumbaga, pastor, kahit kabisado mo yung 28 fundamental beliefs, paniniwala mo yun ng buo, paglalaban mo ng patayan yun, wala yung kwenta kung yung relasyon mo naman sa Diyos, wala, hindi maayos. Yung relasyon mo kay Jesus is hindi mo nararanasan. Kaya nga, pastor, lagi kong hamon sa mga kapatid magpulong tayo ng isang ikot. Pagkwento ka sa akin kung ano yung karanasan mo kay Jesus kanina. Yes, Kapag wala kang maikwento, ano yung relasyon natin sa ating Panginoon? Kumbaga, pastor, naniniwala kasi time by time, minute by minute, kaya nating maipag-usap sa ating pong Panginoon. Naalala ko tuloy, pastor, yung napanood kong isang clip lang sa Facebook May tinatanong siya. Sabi niya, anong sasabihin mo kay Jesus kung mabibigyan ka ng 5 minuto na para makausap mo siya? Alam mo, pastor, sagot nung sabi niya, hindi lang 5 minuto yung lagi kong kinukonsume kasama si Jesus Ibig sabihin, pastor, hindi mo na kailangan pang mag-alat ng time, 5 minutes, 10 minutes, para may gusto kong sabihin kay Jesus, sabihin mo. Kung hindi, every time, pwede kang magbigay ng oras sa Kanya.
ang ganda ng sagot na yun, Pastor. Ewan kung naintindihan niyo ng mga nanonood, na ang sabi niya doon hindi ko kailangan ng 5 minuto. Kasi every time kinakausap ko naman si Jesus eh. So, ganun po yung relasyon na meron tayo sa ating Panginoon dapat. At etong text na to, Marco, komentaryo din to sa mga nagtuturo na puro doktrina. Kasi ang pinopromote nilang faith, hindi yung relationship kay Kristo eh. Ang pinopromote nilang faith, yung paniniwala sa doktrina. Yung kinakailangan tama yung doktrina nila. Susundin. Ang pinopromote nilang faith ay yung faith ng demonyo. Kaya medyo delikado yung ginagawa nila. Kaya nga, Pastor, naniniwala talaga ako dyan. Yung doctrine about the Godhead, di ako naniniwala na magiging batayan mo yun para maligtas ka eh. Yes, oo. Kahit kahit hindi ka Trinitarian, Binitarian ka, or kahit anong Tarian pa nga yan, Pastor, basta naniniwala ka sa Diyos Ama at kay Kristo, talagang bibigyan ka ng pagbubukas ng kamay ng Panginoon para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya.